Dahil nga paborito ng aking mga anak ang cordon bleu, mas gagawin ko itong katakam-takam sa paningin nila ngayong araw. Kaya naman ginawa kong ganitong pabilog yung paborito nilang cordon bleu. Nako, mas lalo silang natuwa nung nakita nila na ganito yung inihain ko sa kanila. So ngayong araw nga ay magluluto tayo ng cordon bleu balls. At ang una ko nga pong ginawa ay ito, aking gigilingin yung isang buong chicken breast at naglagay din ako dyan ng bawang. I-grind lang mabuti itong ating manok. So ayan, kapag ganito na ay okay na po yan. Kung wala naman po kayong panggiling ay pwede nyo naman po yan tadtadin ng pinong-pino gamit ang inyong kutsilyo. Dahil nga Sabado ngayon ay naisipan kong ipagawa ko sila nitong paborito nilang cordon bleu. At ito nga ginawa kong balls sa talaga namang mas lalo nilang na-appreciate. So sa isang tasa nga ay pinagsama-sama ko yung giniling kong manok, cheese at itong ham at syempre yung ating mga pampalasa kagaya ng asin at paminta. At naglagay rin po ako dyan ng seasoning granules, yun naman po ay optional na lang. Bali yung ating pong kompletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po ulit sa comment section at aking hinalong mabuti. At syempre po dahil nga balls ay ito nga atin po siyang ihuhulma ng pabilog. So ayan, ganyan po, paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin hanggang sa mabilog nyo lahat itong ating chicken. At sa ganong kadami pong recipe ay nakagawa ko dyan ng 20 piraso. After nga nating mabilog ay i-coat naman natin to ng harina, tsaka itong itlog at dun sa ating breadcrumbs. Ang paggagawa po nito ay katulad din lamang naman nung ating nakasanayang cordon bleu. Ang naiba nga lang ay syempre giniling natin yung karne ng manok at syempre atin nga pong itong inihulma ng pabilog. So ayan, after nating mailagay sa ating harina at itlog ay atin naman yung i-coat ng ating breadcrumbs. At syempre diretso hulog na po yan sa ating mainit-init pang mantika. Kailangan po ay hindi ganoon kainit yung mantika para naman hindi agad masunog yung ating breadcrumbs. At kailangan din talaga dyan ay danay-danay lamang yung apoy o kung baga hindi ganoon kalakas para naman siguradong lutong-luto yung ating chicken balls hanggang sa kaloob-looban. So bali nga yan ay aking binaligtad ng 3 beses para naman pantay na pantay ang kulay at pagkakaluto dito sa ating cordon bleu balls. Kung makikita nyo, ganyan na yan ay pwede nyo na po yang hanguin. At siguradong lutong-luto po talaga yan hanggang sa kaloob-looban dahil nga hindi natin siya niluto sa sobrang lakas na apoy. Then set aside muna at syempre mas masarap yung ating cordon bleu kapag merong sausawan. Sa isang kaserola nga ay naglagay ako dyan ng 2 hanggang 3 kutsara ng butter at itong 2 tablespoon na harina. So akin lamang niluto yung harina, then maglalagay tayo dito ng 1 cup na evaporated milk. Haluing mabuti hanggang sa matunaw talaga yung ating harina at syempre maglalagay tayo dyan ng pampalasa katulad ng asin at paminta. Halu-haluin hanggang sa ma-achieve na natin yung ating hinahanap na lapot dito sa ating pinakang sausawan itong ating cordon bleu balls. At pagkatapos nga maluto ng ating sauce, ay ready to serve na yung ating napakasarap at talaga namang napaka-perfectong pagkakaluto dito sa ating cordon bleu balls. Tingnan nyo naman, itsura pa lang ay talaga namang katakam-takam na. Nung nakita nga ito ng anak ko agad sa kanya yung unang subo. Kaya naman kung nag-iisip ka ng ipauulam mo sa iyong pamilya, ay subukan mo yung recipe na ito dahil hindi rin naman ganoon kamahalan at kahirap yung ganitong recipe. So sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na cordon bleu balls. Thank you for watching.